So hi guys, I'm Lou and welcome to Lou's Green Life. So guys, since umalis ako dito sa bahay, I'm going to make a part 2 doon sa video kung saan ipinakita ko sa inyo kung anong nangyari doon sa mga halaman ko after I left. So dito naman guys sa other house namin dito sa bukid is I'm going to show you kung ano ang nangyari din doon sa mga halaman nung nawala ako ng ilang araw dito. So una nakita ko yung mga halaman ko and it kills me and I feel sad kasi since walang nag-aayos kasi ako lang yung nag-aayos ng mga halaman ko and hindi ko naman siya inaasa sa mama at sa papa ko kasi um, um, pareho silang busy. So ngayon I'm going to check first yung anthurium. Papakita ko sa inyo yung anthurium na itinanim ko before and matagal ko na siyang tinanim actually. Parang 5 months na rin siya na nasa pot. And yung iba kong anthurium nandun din sa lagayan nila. Nakita nga yung anthurium ko is medyo hindi na maayos yung kalagayan nila doon. So ipapakita ko sa inyo. Pero una, yung munang nasa pot ko na anthurium. So without further ado, let's get started. So guys, kung mapapansin nyo, ito yung backyard namin. At I mean, on the side of the house. Kung mapapansin nyo, ayan yung iba kong plants. As you can see, ayan yung naging result nila since nawala ako. Pero dito tayo pupunta sa aking anthurium plant. Kung mapapansin nyo, yung bahay niya is medyo pangit na. Pero okay lang naman yan kasi nakasurvive naman sila. At kung mapapansin nyo, marami akong mga anthurium ditong may mga nalanta na. And yung iba is possible pa lang sila. And yung iba naman is wala pa din until now. And eto yung iniwan ko. Dito ko nilagay yung aking anthurium, yung blue na nasa pot na anthurium. And kung mapapansin nyo, ayan, marami na rin siyang dahon. There's a lot of leaves. Especially meron na rin siyang meron na rin mga babing lumabas dito sa part na to. Kasi before wala yan. Isa lang yan. So ngayon dalawa na rin sila. And dito, ito yung this is, ewan ko, parang nasa family din siya ng arrowroot. Hindi ko alam kung anong pangalan ng halaman na yan. And dito naman sa part na to is, ayan, kung mapapansin nyo, there are plenty of leaves. At dito, parang tinanggal ko yan yung isa kasi parang hindi siya lumalaki nung nawala ako. Pero matagal na yon. So, ayan yung mga aking anthurium. So, ayan guys. Kahit hindi ko naman siya naalagaan is nag-grow pa rin sila. So dito ko guys nilagay yung aking anthurium. Nang sa ganon is mag-grow pa rin siya kahit wala ako rito. So ayan. And in this part naman guys, dito sa side ng house, ito yung aking mga halaman. Kung mapapansin nyo is ayan yung mga roses ko, hindi na sila masyadong maganda. Ayan, meron niling may mga namatay-matay. And ito yung roses kong iba. Ayan yung naging itsura niya. So kahit pa paano namumulaklak din sila. And yung iba naman is parang namatay, yung iba nanghihina, yung iba naman is like this. Hindi ko na siya masyadong napupun. And ito yung aking jasmine. As you can see, my jasmine is doing okay. And yung iba kong jasmine, ayan at hanggang doon sa dulo yan. And dito sa part na to is my lemongrass. Doon guys sa previous na video ko regarding sa medicinal use ng lemongrass, kung mapapansin nyo is napaka-healthy niya. But look at this now. Okay naman siya pero parang medyo hindi na siya masyadong maganda unlike before. And dito naman is the pandan leaves. Kung mapapansin niyo yung pandan is
um, they're doing okay. And dito naman is my Osimium sanctumum or the lavender. I know this is the holy basil. I'm sorry guys. This is the holy basil. Meron akong pinost regarding sa medicinal use ng lavender. Kung mapapansin nyo, ayan yung lavender ko. And meron din siyang mga babies dito sa ilalim. Kaya kung mapapansin nyo, maganda yung aking lavender. So, ayun guys. And the source up naman is medyo parang since nagpapalit sila ng dahon, so ayan yung medyo maliliit yung mga dahon nila, the sarsap. And then this pot naman is yung ating bougainvillea. Kung makapapansin nyo yung bougainvillea ko is ayan siya, medyo hindi siya masyadong maganda. And ito yung ano ko, Cape Jasmine. This is Cape Jasmine. Kung mapapansin nyo, yung Cape Jasmine ko is medyo sad. At eto naman yung aking oyster plant. Unlike doon sa other house namin is medyo maganda. Eto medyo pangit na rin siya kasi marami talaga guys nangyari ng ilang araw. So hindi ko siya asikaso. And dito naman sa part na to, nung nawala ako guys is si Papa. Ayan, nagtanim siya ng hybrid daw ito na pumpkin. So ayan. Actually marami siya guys. Tinanim dito nga sa part na to. Meron dito. Pero ilan lang yung nabuhay. I don't know what happened. Pero yan yung sabi niyo sa akin is na ano daw. Inuod. Nagkaroon sila ng disease. And dito naman is my I don't know kung anong hindi ko lang guys alam kung ano yung name nito, but this is for me, this is Christmas tree. Parang Christmas tree siya. Maganda yung pagkakaano nito. Nung umalis ako dito sa bahay is I had to make sure na merong mga fertilizer sila and merong maganda yung pot na sa ang pagkakalagay nila sa pot. I had to make sure na well drained sila nang sa ganon is hindi sila magkaroon ng disease para mamatay sila. So ayan guys, kung mapapansin nyo yung Christmas, parang Christmas tree ko, hindi ko alam kung anong name nito, but for me this is Christmas tree. So ayan guys, maganda na siya. Look how beautiful it is. So ayan guys. So ang next is papakita ko sa inyo ang aking gardenia doon sa other side. So let's go. So guys, eto guys yung aking gardenia. As you can see, this is what happened simula nung umalis ako. Ayan sila. Medyo nasira na rin yung kanilang yung aming fence kasi ako yung naglagay dyan, pero ayan yung nangyari, medyo pangit na siya. So eto guys yung aking gardenia. Kung mapapansin nyo is medyo maliit siya, and dito naman sa part na to is medyo malaki-laki na yung aking gardenia. And doon sa pangatlo, ayan, and the rest. As you can see guys, naging maayos din. And meron din akong tarragon. As you can see, itong tarragon ko, tinanggal ko talaga siya on purpose. Kasi para nang sa ganun, kahit wala ako dito, is maging maayos yung pagkabuhay niya dyan sa part na yan. So ayan guys, yung ating gardenia. And eto pa, medyo mataas na rin itong gardenia kung isa Hi, ayan, nilagyan ko rin siya ng lupa before. So ayan yung nangyari. Medyo okay naman siya. Pero ngayon hindi sila masyadong namumulaklak, kaya ayan yung nangyari sa kanila. And dito naman is parang nakakalungkot naman yung nangyari dito sa isang ito. Ayan. Guys. Pangit talaga yan kasi medyo luma na siya. So ayan yung gardenia ko. As you can see, okay naman siya. Medyo naipit lang ng ilang araw, kaya medyo bumaba siya. Pero unlike this one is hindi.
So, ayan siya. Maraming mga dahon na. Pero, most of them, puro lang leaves. Wala pang flowers. I don't know what happened. So, dito naman sa part na to is the same. Ayan, ayan. And dyan. At doon sa isang yun. And ayun yung pinaka-last. So, marami din akong mga gardeniang naparami dito. Kaya ayan yung nangyari sa kanila. And in this part naman guys, I'm going to show you the jasmine. Ito yung other variety ng jasmine, which is yung large na jasmine. So ayan yung jasmine. Ayan, marami yan guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sila. So simula nang umalis ako dito, medyo maliit pa yan, but look at them now. So ayan o, malaki na rin siya. So ayan yung gardenia. Kung mapapansin nyo is matangkad na siya. Pareho din dito sa part na to. Ito yung last. Kaya kung mapapansin nyo is medyo okay na din siya. Pero guys, kung makikita nyo, ayan siya oh, medyo okay naman siya. Pero yung iba may namatay, may hindi. And in this part naman guys, ayan yung aking grape. Ito yung grapes na transfer ko before, and I made an entire video regarding sa grapes and its medicinal use. Pero ngayon guys, ayan yung naging result niya, and it's not good. Kaya ayan, kung mapapansin nyo is medyo naging pangit na. And look at my grapes. This is the grapevine. Pero okay lang yan kahit hindi ko siya maayos. Basta nandyan lang yung grape. Kaya ko yan i-usin, pero not now kasi marami pa akong ginagawa. So ayan guys, over here naman is my hydrangea. Kung mapapansin nyo is okay naman siya. And in this part also, this is my hydrangea. So dito namatay yung strawberry ko, and dito naman is my grapes. So ayan yung grapes. And dito yung mga raised beds na ginawa ko before, ayan na parang namatay na yung ibang mga strawberries ko, yung the Fragaria vesicles. And dito sa part na to is ayan, meron din doong strawberry. Over here yung aking pepper, ewan ko kung ano ang name ng ceiling yan. I remember before, pero now hindi ko na siya naalala kung anong name. So ito yung strawberry. Ayan, kung mapapansin nyo, marami din siya. Okay lang yan kasi maayos din sila soon, but not now. So eto guys, kahit hindi ko rin siya naayos, meron din siyang mga baby strawberry. At dito sa point na to is parang may mini insect na kumakain din, pero okay lang yan. Ang strawberry naman ay para sa lahat. So ayan guys, eto may mga flowering na rin na strawberry. And dito okay rin, meron rin how cute, baby strawberry. Meron mga strawberry na maliliit. And dito sa strawberry transfer ko dito sa may planggana sa basin, kung mapapansin nyo is meron ring mga strawberry. Ayan ayan guys, and this one also. And meron din siyang may mga flowers, pero kahit hindi sila naalagaan, okay lang yan kasi as long as buhay sila. So ayan, dito naman sa part na to is marami na talagang damo guys. And okay naman, meron din pa rin mga strawberries dito sa part na to. Ayan, ayan may mga mini strawberries din. And dito, ayan guys, hanggang doon sa unahan. Kung mapapansin nyo, ayan yung mga strawberries ko. Meron talaga mga bunga yung strawberries kahit
napabayaan ko sila. So, ayan. Ayan guys. At dito naman sa part na to is my baby strawberry also. Look at this. Okay lang niya. So, ayan guys. Ayan yung strawberry. So, it's very, it's very frustrating kung mapapansin niyo. Pinakita ko yun sa inyong ibang plants na nandito sa bahay. Ito naman yung papakita ko sa inyo is the arrowroot, yung turmeric, ayun yung arrowroot ko, and yung Zingiber officinalis rusk. Kung mapapansin nyo guys, this is the ginger. So, dito guys, sa part na to is okay lang kahit wala na silang leaf. Ready to harvest na ito. Kaya kung mapapansin nyo, ayan siya. Oh. Medyo malalaki na rin. Ready to harvest na siya. Ayan. So, kahit hindi siya masyadong naayos, meron din namang magandang result. Ayun, oh, maraming mga ginger doon sa part na yon. And here naman is marami din ginger. Ayan o. There are plenty. So dito guys sa part na to, tinanggal na dito. Maagang kinuha dito yung mga ginger. Pero iyan na lang yung natira dyan sa part na yun. And in this part naman is my arrowroot. Ayan yung arrowroot ko. And doon is my yung turmeric. Dito sa part na to yung mga roses, patchouli, ayan, and the rest. Ayan, may clitoria ako doon sa dulong yun. That is Clitoria ternatuli. And okay naman siya kahit hindi siya na aasikaso ng maayos. And this is my Carica papao. Before, nung umalis ako dito, maliit pa lang yan. Pero ngayon, kung mapapansin nyo hanggang doon na siya, meron na rin siyang bunga guys. Ayun. So, ayan. Napakataas na niya. So, this is my garden. So, ayan guys. So guys, so nakita nyo na yung nangyari dito sa garden. After I left, ito yung naging result. Syempre sad kasi ayun yung naging mga itsura nila simula nung umalis ako rito. So eto guys yung aking mga anthurium. Ito yung mga nangyari sa kanila, pero hindi kasi rin ako magtatagal dito. So check ko lang itong mga aking mga plants dito sa bahay. And ayun yung naging pero hindi ko alam kung kailan na naman hindi ko alam kung kailan ko yun aayusin. Pero okay lang kahit naging ganun yung naging mga itsura nila. Basta meron pa rin naman akong mga may mga plants pa din naman akong naging maganda. Yung iba kahit naman tayo okay lang yan, as long as meron akong tanim, okay lang yun sa akin. Kahit maubos yung iba, basta merong mga 2-3 na mga halaman, okay lang yun sa akin. So ayun guys, ito yung mga ayun yung naging result. Hindi ko alam kung kailan ko siya ayusin, pero I'm looking forward to it. And that's all for today's guys. I hope nagustuhan nyo itong video, and that's all for today's guys. I hope all is well with you and your family, and good luck in the garden. Keep in touch.